Nakakatawa man pong bigkasin mga kababayan at nakakatawa man pong isipin. Bakit? Si PBBM po ngayon ay lumipad po papuntang India. Yeah? Samantalang si Sara ay nasa South Korea. Kaya nga po mga kababayan, magandang ipamagat dito, biyaheng may saysay at biyaheng paglulustay. Yeah? Ngayon mga kababayan, pumunta nga si PBBM. Yeah? Ano nga ba ang layunin ni PBBM para pumunta siya sa India? Kasi ganito po mga kababayan. Tignan po natin yung pagbiyahe ni PBBM papuntang India. Ito po siya. Basahin ko lang ha mga kababayan. Yeah? Kaya nga sa totoo lang, si PBBM biyaheng may saysay versus biyahe ni Sarang puro lustay. Yeah? Ito po, People's Today. Ito pong nakalagay, layunin ng state visit ni napalakasin ang bilateral cooperation at partnership ng dalawang bansa. Our bilateral relation has been a measured and stable development that is both comprehensive and scope of multifaceted in nature. Pahayag ni Pangulong Marcos. Ang pag-uusapan ng dalawang leader, ang demokrasyang values, maritime interest, regional peace, kalakalan, kalusugan at agrikultura at iba pa. Yan po ang layunin ni PBBM ng paglipad niya sa India. Na kung saan PBBM biyaheng India sa 5 araw na state visit. Umalis ang Pangulo patungo ng India ngayong Lunes, August 4 para sa 5 araw na state visit niya. So ngayon mga kababayan, buti pa si PBBM, no? Kahit gumastos man siya ng pera ng gobyerno, pero pumunta siya doon para magkalakalan, mga lakal, kung sakali man na may proyektong makuha mula sa India, o sakali man may makahingi siya ng tulong doon, malay natin, mabigyan tayo ng isang barkong pangdigma. Malaking tulong na sa atin yun kasi wala tayo nun eh. Malay natin, pagpunta natin sa India, mabigyan tayo ng isang submarine. Wala tayong submarine sa Pilipinas. Take note, kahit i-search nyo ngayon. Meron tayong submarine na dun kay Chabit, maliit. Pero kay Chabit yun. Malay natin, pagpunta natin dun, pag uwi ni PBBM dito, magdala siya ng maraming curry powder. Malay natin, pag uwi ni PBBM galing doon, magdala siya ng maraming Bombay, magpapautang dyan sa mga marites sa barangay. At least may napapala. May nakukuhang benepisyo. Si Sara, tanungin ko kayo mga kababayan, ano bang napapala natin sa kakalipad ni Sara doon? Sige nga. Buti pa si PBBM, lumilipad dito, lumilipad doon, may napapala pag uwi. Si Sara, anong mapapala natin kay Vice President Sara na paglipad niya sa South Korea? Okay lang sana kung pag-uwi niya dito, may dala siya ng mga collagen na painumin tayo, kikinis ang mga mukha natin. Okay lang sana kung pag-uwi ni Sara galing Korea, magdala siya ng isang machine, di ba, na retoke machine na yung mga politisyan, nakapwa niya, tapos nagnakaw, pwede niyang palitan ang mukha para hindi na makilala. At least, may napapala. Yan ang tinatawag natin, biyaheng lustay versus biyaheng may saysay. Okay lang sana kung kada lipad ni Sara, katulad yan, pumunta siya ng Malaysia. Sana pag uwi niya, may bit-bit sana siyang Malaysiano. Natutulong sa atin, magtanim ng palay. Nagbit-bit siya ng isang traktor na wala sa Pilipinas pero meron sa Malaysia. At least may saysay. Katulad yan, pumunta siya ng Dahig, Netherlands. Okay lang sana pag-uwi niya, nadala niya si Digong. At least, may saysay yung pagpunta niya. Pagpunta niya doon, wala rin. Nga rin. Hindi walang kwenta. Kaysa katulad kay PBBM, kita ninyo, malaking tulong ang paglipad ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. Kaya nga, dati, mga kababayan, sabi ni Digong, ito si Marcos, lakwat siya ng lakwat siya, wala namang napapala, gastos lang sa pera ng bayan. Sorry na lang, Mr. President Digong. Kasi ikaw, limitado lang ang mga bansa na pwede mong liparan. Paano ba naman hindi ka maging limitado? Sa Amerika, blacklisted ka. Sa Europe, blacklisted ka. Kasi bakit siya blacklisted? Pinagmumura ba naman niya? Si Barack Obama, minura niya. Yung mga diplomat ng Europa,
pinagdumumura niya, pinapalayas niya sa Malacanang. Yung mga Amerikanong sundalo, pinapaalis niya. Bakit? Kasi pag wala ang mga Amerikanong sundalo, hindi natin makikita na dinahan-dahan na palang ino-occupy ng China ang West Philippine Sea. Tinatayuan na nila ng mga artificial buildings. Tinatayuan na nila ng base militar. Kaya malaking pabor yun. Tapos, imposibleng walang kapalit yun. Sa tingin yung mga kababayan, yung pagpapalayas ni Digong sa mga sundalong Amerikano dito sa Pilipinas, no, yung nagtitraining sa Operasyon Balikatan, sa tingin ninyo yung pagpapalayas ni Digong na yon, walang kapalit yon? Malaking kapalit yon. At minsan na din pong inamin ni Digong na meron daw silang usapan dyan sa China, ang tinatawag niyang gentleman's agreement, na mag-i-explore daw ang Chinese vessel, maghanap daw ng mga minerales dyan sa West Philippine Sea, sa 10 barrel, 5 sa Pilipinas, 5 sa China. So, hati daw. Ang nangyari mga kababayan, imposibleng wala pang nakikita mga minerales, itong mga Chinese, dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Imposibleng walang nakikitang minerales yan. Kasi tinayuan nila ng mga artificial buildings. Meron nga mga Air Force, may mga malalaking gusali, may mga mansyon. Alam nyo, para kayong pumunta sa Macau. Di ba? Kaya imposible mga kababayan na walang kickback si Digong doon sa ginagawa niya noon na mas pinaburan ng China, no, kaysa sa mga sundalong Amerikano. Kaya kung naalala niyo mga kababayan, sabi nga ni Sara, wala daw true independent policy ang Pilipinas kasi si PBBM kumikiling lang sa isang bansa na ang Amerika. At hindi po naisip ni Sara na hindi po ulyanin ang Pilipino. Kung sabihin ni Sara na walang true independent policy ang Pilipinas ngayon sa administrasyon ni Marcos kasi kumikiling lang daw si Marcos kay Trump, so baka nakalimutan niya noon na presidente ang tatay niya, ang bukang bibig ng tatay niya ay China, 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 Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping. Sabi pa nga ni Digong, gusto niya gawin nating province of China ang Pilipinas. Andyan naman yung ambassador ng China, yung tawag doon, Fujian. Bakit hindi natin gawing province of China ang Pilipinas? Tapos sasabihin ni Sara, walang true independent policy. Kasi kumikiling lang daw si PBBM sa isang bansa lamang. O baka nakalimutan mo, Sara, walang bukang bibig si Digong, kundi si Jinping, si Jinping, si Jinping. Nung panahon ng tatay mo. Bakit, Sara? Nakita mo ba na ang tatay mo merong true independent policy noon? Halos nga, napakaraming Chinese na kapasok sa Pilipinas sa mga undocumented. Sila pa yung mga matatapang, ultimo yung mga taga Bureau of Immigration, pinagsisigawan pa. Kasi hinuli sila at pinapabalik at dineport sila sa China. Baka nakalimutan nyo doon sa vlog ni Rapi Tulfo, na ang dami mga Chinese na undocumented na hinuhuli ng Bureau of Immigration, sila pa yung galit. Yun po yung bakit napakaraming Chinese na nakapasok nitong undocumented. Dahil kay Digong. Kung hindi siya nakipagkaibigan dyan kay Xi Jinping, wala sana yung pogo-pogo na yan. Wala sana yung mga undocumented Chinese. Kung naalala niyo, 200 plus na mga undocumented Chinese nag-apply ng mga faking nag-apply ng mga birth certificate sa Davao. Baka nakalimutan ninyo yan. 200 plus na undocumented Chinese kumuha ng birth certificate sa Davao, kumuha pa nga ng passport. Di ba? At baka nakalimutan ninyo, napakaraming undocumented Chinese na pinapauwi. Bakit? Nagtrabaho dyan sa Pugo, sa Purak, Pampanga. Ilan ba yung iba nga nagka-AIDS na dun sa loob ng kulungan nila? Yeah? Tapos sasabihin ni Sara, wala daw true independent policy si PBBM kasi kumikiling lang sa isang bansa kung which is ang Amerika. O baka nakalimutan mo, Sara, ang tatay mo noon hindi halos umaalis, hindi halos nakikipagkaibigan sa isang bansa, sa ibang bansa kasi blacklisted siya. Ang tanging bansa lamang na naliparan niya, ang Japan, Russia, o Australia, and then China. And the rest wala na. Baka nakalimutan mo. Ngayon, sinong administrasyon or kaninong administrasyon ang walang true independent policy na kumikiling lamang sa isang bansa lamang na ang China? Di ba ang tatay mo? Baka nakalimutan mo na ang sabi ng tatay mo, ang Pogo, malinis yan, nagbibigay yan ng 2 billion a month. Illegal yan sa kabila. Ginawang legal because it give us 2 billion a month. Bakit hindi natin gawing province of China ang Pilipinas? Yung Fujian. Hindi nakakalimutan yan, Sara. Wag niyo sabihin AI na naman yan, mga DDS.
Yeah? Yung pagsasalita ni Digong. Huwag yung sabihin AI na naman. Yung bakit hindi gawin nating province of China ang Pilipinas. Ito mga kababayan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang mga Pilipino unti-unti nang nagigising. Pakinggan pa natin ang English version ni Trump. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Buisit. Libre na lahat. Diba? Kasi yung oil, join naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Diba? Narinig nyo sabi ni Digong? Tapos sasabihin nyo na hindi totoo yung sinasabi ng gentleman's agreement. Sabi nga niya, 2/3 sa amin, 1/3 lang sa inyo. Kasi marami naman kayong pera. Sa amin na lang yung mga joint oil exploration. So, ibig sabihin, meron nga silang kasunduan ni Xi Jinping dyan at ng China at si Digong na mag-joint exploration, maghahanap ng mineralis dyan sa West Philippine Sea. Ang sabi nga niya, ulitin ko 2/3 sa amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Diba? Kasi yung... Ang isda nahuhuli sa bunganga, mga kababayan, hindi sa buntot. Tignan nyo gaano katotoo na mayroong gentleman's agreement or kasunduan si Digong at si Xi Jinping dyan sa West Philippine Sea na pilit itinanggi nitong mga DDS na hindi daw totoo at wala daw joint exploration sa oil at walang gentleman's agreement. Ano to sinasabi ni Digong? Ito. Kasi yung oil. Oil naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 sa amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Yung oil, joint exploration, marami naman yan dyan. 2/3 sa amin, 1/3 sa inyo. Mayaman naman kayo at saka province naman ninyo kami. Diba? Tapos sasabihin ni Sara, walang true independent policy ang Pilipinas sa Administrasyong Marcos kasi kumikiling sa isang bansa lamang kundi which is ang Amerika. Tapos yung tatay niya noon, gagawin pang ang province of China ang Pilipinas. Saan doon ang true independent policy? Kung Pilipinas na nga tayo at gagawin mo pang probinsya ng China ang Pilipinas. Ang Taiwan nga kaliit-liit, hindi pumapayag Tapos tayo, ipamigay na lang tayo. At baka nakalimutan nyo ang sabi ni Digong noon. Yung West Philippine Sea na yan, buhangin lang yan. So, ano gusto ninyo mangyari? Magpadala ko batalyong sundalo, kapulisan, maubos lang yan. Hayaan nyo, tubig, buhangin lang yan. Okay, nakalimutan niya sabi ni Digong, yung West Philippine Sea, buhangin lang yan. Hayaan ninyo, agawin nila, kay buhangin lang yan. Hindi niya iniisip, kasi kumita na siya dyan Hindi nyo ba alam, pinagbintangan nila na si Trillanes daw ang nagbenta niyan. Anong rights si Trillanes na ibenta? Hindi naman Presidente si Trillanes. Ang may rights lang niya na ukihan na mag-explore ang China dyan, kundi si Digong or ang Presidente lang. Anong karapatan ni Trillanes magbenta ng West Philippine Sea? Kung hindi ba kayo tanga? Diba? Tapos ang sabi ni Digong, buhangin lang yan, tubig lang yan. Hindi niya iniisip na maraming mineralis dyan. Kung ang Brunei nga, ang nagpapayaman sa Brunei ay gas. Baka nakalimutan nyo, ang West Philippine Sea, street dyan is nasa Ecuador line tayo. Tropical country tayo. Ang Pilipinas lang ang bukod tanging isang bansa na kakaiba ang klima. Bakit? Nag-snow ba tayo dito? Diba? Kaya tandaan nyo mga kababayan, hindi makikipagpatayan ang China kung wala silang nakukuhang mineralis dyan sa West Philippine Sea. Bininta tayo ni Digong sa China na wala tayong kamuwang-muwang. Yun ngang pagtanggal ni Digong, pagiging miyembro ng ICC, ng Pilipinas sa ICC, hindi nga niya yan ipinadaan sa Senado, siya lang nagdesisyon yan Bakit? Alam ba ng taong bayan? Nagugulat na lang tayo nung iniimbestigahan siya, bigla lang yung tinanggal ang ICC sa Pilipinas. Kasi takot siyang makulong at hulihin. Di ba? Yan lang ba ang script mo? Puta, kung padamihan tayo ng script ditong DDS na bobo, hindi tayo matatapos dito.
Baka masunog at masaktan kayo. Tanungin kung yan ba ang script ko. Bakit? Ang mga DDS ba, hindi ba naubusan script? Anong sunod nilang script pagkatapos kay Kaufman? Si Marcoleta? Diba? Anong sunod script pagkatapos kay Kaufman? Diba? Baka nakalimutan ninyo. Ito, sunod, mga kababayan, ang kay Kaufman. Dito tayo kay Kaufman.